Hindi bagay sina Bimbi at Riza May. Ito ang comment na nagpainit sa ulo ng isang digital creator at agad niyang sinupla ang nag-comment at ipinost ito sa kanyang FB page. Agad naman itong umani ng maraming reaksyon at comments. May mali nga ba sa naging komento ng netizen? At tama nga ba ang ginawang pagpatol ng digital creator para ipagtanggol ang Maybe Love team? Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga kastar. This is home. Surin natin ang sitwasyon. Isang halimbawa ito ng banggaan sa social media kung saan nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng tinatawag na freedom of expression at ng kahihinatnan ng mga salita online. Suriin natin ang bawat panig ng patas. Una, ang nag-comment, ang netizen or basher, ang mali. Bagamat totoo na may karapatan silang magpahayag ng opinyon, freedom of speech, ang pagpuna sa pisikal na kaanyuan o height ng ibang tao, pandak si Raisa, bansot, ay lumalampas na sa simpleng opinyon at nagiging body shaming o pambubuli. Dagdag pa rito, ang pagsasabing nakakaawa ay unsolicited judgment sa personal na buhay at relasyon ng iba na hindi naman humihingi ng payo. Ang puntos, kung mayroon man. Ang tanging karapatan nila rito ay ang magkaroon ng sariling panlasa kung sino ang gusto nilang ituring na bagay o hindi, pero nawalan ito ng bisa ng bastusin na nila ang itsura ng tao. Pangalawa, ang digital creator, ang tagapagtanggol or maybe fan. Ang tama. Maiintindihan mo ang gigil at emosyon ng digital creator at ng mga fans. Depensa ito para sa mga idolo nila laban sa tahasang pambubuli at panglalait sa height. Tama na tawagin ang pansin ng mga taong mahilig mamintas online na walang ginawang maganda kundi manlait ng kapwa. Ang mali, ang pag-post ng buong pangalan o paglalantad ng identity nang hindi tinatakpan, doxing, ay delikado. Kahit galit ka, ang pag-expose sa isang netizen ay kadalasang nag-aanyaya ng mas malalang pambubuli mula sa ibang masugid na tagahanga, cybermobbing, na posibleng lumampas sa hangganan. Ano ang nararapat gawin? Para sa mga netizen, matutong maging responsable sa mga salita. Pwede namang sabihing, hindi ko sila masyadong bet bilang love team nang hindi na nanlalait ng pisikal na anyo tulad ng height. Para sa mga creator at fans, mas mainam na i-report o i-block na lang ang mga toxic comments kaysa patulan at i-post ang pagkatao nila para hindi na lumaki ang gulo at maiwasan ang online harassment. Kanino ka sang-ayon ka, Star? Sa nag-comment ba na hindi bagay sina Riza May at Bimbi or sa digital creator na nagtanggol sa Maybe? Comment your opinion ka, Star? So, i-post natin. Sabi dito sa comment, hindi sila bagay. Sa totoo lang, ang tangkad ni Bimbi, ang liit daw. Grabe yung words ha. Ang liit daw ni Raisa. Nakakaawa si Raisa. Open your eyes, mga fans. So, isa-isahin natin mga kasta. Hindi sila bagay. Well, opinion niya po yun kung hindi sila bagay, no po. Kasi sa opinion ng iba, bagay sila, 'di ba? So, kanya-kanyang opinion po yan. Kasi kung papansinin nga natin, maraming mga matatangkad at maliliit na girl na love team at pumatok po. Katulad na nga ni Nora Honor, mga kastar, ang ating superstar. Si Nora, si Boyet, si Nora, si Pips, or si Tirso Cruz. At halos lahat ng nakatambal ni Nora Honor ng ating superstar ay matangkad, mga kastar, di po ba? So, hindi naman naging issue yung height nila. In fact, pumatok naman yung kanilang mga love team at naging real love story pa nga, di ba? Sa personal opinion ko ay wala pong problema doon sa height. Depende na lang sa acceptance ng mga fans at syempre ng nila mismo. Kung okay lang naman kay Bimbi, bakit naman natin questionin, di ba? Sabi pa sa comment ay nakakaawa. So si Raisa daw nakakaawa. Open your eyes, mga fans. So mga kastar, iniisip ko lang kung paano naging kawawa itong si Riza May na naging katambal niya. Itong si Bimbi, alam naman natin yung profile ni Bimbi, di ba? Hindi ordinary si Bimbi. Tinitingala ang kanyang pamilya sa larangan ng politika, sa larangan ng showbiz, sa larangan ng negosyo, di ba? At yung height niya talagang literally tinitingala. Yung kagwapuhan niya tinitingala, di ba? Anak siya ng isang Chris Aquino, apo siya ng Pangulo, tito niya Pangulo,
apo ni Ninoy, mga kamag-anak niya, mga politicians. So, tatay niya, di ba, basketball player. So, sa larangan ng sports, tinitingala din, mabait, name it, lahat na sa kanya. So, parang, it's an honor for Raisa May na makatambal ang isang bimbi. So, hindi po siya kawawa. The only thing minsan na joke lang natin na bakit kawawa si Raisa May. Ang laki ni Bimbi. Pagka inaakbayan niya si Raisa, parang ang bigat ng kamay niya. So yun lang. Other than that, walang issue sa kanilang dalawa. Accepted siya ni Bimbi. Yung kanilang friendship nag-start ng kanilang kabataan. So, I don't see any problem with that, mga ka-star. Pag-usapan naman natin ngayon, yung ginawang pag-post ng fans ng Maybe, mga ka-star, na hindi natuwa dito at sabi niya nga, nanggigil siya. Naintindihan natin kung bakit siya nag-post ng ganun, pero yung isang bagay lang, hindi natakpan yung pangalan ng tao. Maybe, supporters, mga ka-star, i-stalk yung pangalan, yung profile nun at makikita. Ako, in-stalk ko nga Sa tingin ko, senior citizens Isang bagay lang ang nakikita ko dito, mga ka-star, na ganyan talaga. Marami nang nagtatanggol ngayon sa tambalang Raisa and Bimbi, 'di ba? Isang punto lang nakita ko dito, mga ka-star. May mga digital creator na, at hindi lang digital creator, maging mga netizens na talagang nagtatanggol dito sa tambalang Maybe. Sa totoo lang kinikilig din ako dito sa tambalang to. Nakakatuwa para sila nakaalis ng stress. Pag titingnan mo, kasi nga, si Bimbi yung profile niya tapos nagpapaka-humble, 'di ba? Binubuhat niya yung mga fans, binubuhat niya si Raisa. So, parang hindi nakakaalangan ng isang Bimbi, 'di ba? Ang taas ng profile pero nire-reach out niya ang masa, 'di ba? Kaya nakaka-proud. Kung kayo po ang tatanungin ko, sa tingin niyo tama ba ang ginawang pag-post nitong digital creator na ang layunin lang naman talaga is ipagtanggol ang ating Maybe? Saan kayo panig doon? Doon sa nag-comment or doon sa nag-post? Pero para sa akin kasi, mga ka-star, regardless of the height, cute nga additional factor pa nga sa pagiging cute nila, mga ka-star, na kumbaga pinapakita doon na langit at lupa man ang kanilang pagitan, magkasundo sila, 'di ba? So parang image na pinapakita na nare-reach natin yung mga profile na kagaya ni Bimbi through Raisa, 'di ba, mga ka-star? Ang saya nito. Ito naman ang naging sagot ng digital creator. Sabi niya, "Gigil ako dito. Salamat sa concern mo pero hindi po sila nagtatanong ng opinion mo. Ang tangkad mo, siguro sana kasing taas din niya ng IQ mo. Hiyang-hiya naman ang hype nilang dalawa sa napakatalino mong komento. Mas nakakaawa ang ugali mong bansot pa sa hype nila. Don't worry, Maybe. Ipagtatanggol kayo ng auntie nyo." At pansinin natin ang huling bahagi ng caption niya. Sinabi niya, "Ipagtatanggol kayo ng auntie nyo." Napansin ko rin na karamihan sa mga supporters ni Raisa at Bimbi ay mga tita, nanay, lola, at mga mas nakatatanda. Tama ba observation ko, mga ka-star? Maraming salamat sa panonood, mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload, mga ka-star. Huwag palampasin. Ikaw naroroon ngayon, kabayan, Pinoy Star TV. This is home.